Hello guys! Hello! Scorpio, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Scorpio. Tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa yung lahat. I hope na makuha mo yung energy. I hope na makuha mo yung guidance na gustong iparating sa'yo ng baraha Scorpio. Okay, number 33, concern. Scorpio, posibleng makatanggap ka ng message or maybe chat, call. Pero ang nakikita natin dito is chat. Possible ito na love life or maybe this is health or financial. So, comment down below if you resonated. Okay. Concern. Sinasabi ng baraha na posibleng meron ditong relationship na mabubuo or nabuo between yung parang nasa below 25 years old yung babae, yung lalaki is nasa 70 years old na siya. So, may relationship dito na magsisimula. So, kung ikaw ay iyan na sinasabi ng baraha, medyo nag-aalala ka sa sasabihin ng mga tao sa paligid mo. But kung mahal mo, bakit mo ikakahiya or bakit ka mag-iisip ng negative? And kung single ka, single siya, wala namang problema yon, diba? Yung iba naman na Scorpio, possible kayo na makatanggap kayo ng balita or chat, call, text na pwedeng mag-alala ka. Pwedeng yung father mo nagkasakit or yung lolo or kung sino man siya na may edad na posibleng masama ang pakiramdam. Comment down below if you resonated. Okay, Wheel of Fortune, King of Pentacles, King of Cups. Wow, so dalawa yung sobrang powerful na cards mo. The Moon and then Ace of Cups. Yun. So, ang nakikita natin dito guys na concern mo talaga is relationship ito. Diba? Kasi strong to eh. Sobrang fiery, sobrang exciting siya. So, mayroon tayo dito, like for example, comment down below if you resonate. Kasi nasa king siya eh. So, yung relationship mo ay posibleng magbago, Scorpio. Okay? So, maybe you're married ngayon or live-in partner, boyfriend, girlfriend sa kaedad mo, nakarelasyon. But, mayroong pagbabago dito na ino-offer sa'yo ang universe. May Wheel of Fortune. So, sinasabi ng Wheel of Fortune sa'yo na ibibigay niya sa'yo yung katuparan ng pangarap mo, yung pagbabago. So, dito, lump sum of money. So, maybe may minamanifest ka, ina-anticipate ka na trabaho, na malaki yung sweldo, pwedeng yun. Or maybe relationship, na posibleng ina-anticipate mo na makatulong sa'yo para makaalis ka sa problema financial, nandito din yun. But you are afraid, you have feeling of fear and guilt, parang ganun. So, nagigilty ka kasi parang iniisip mo na masaya ka, pero pwedeng may mga tao na masasaktan ka if ikaw yan. So, yung iba din dito, may unemployed na Scorpio or maybe nag-resign ka, na-terminate yung contract mo or kung ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon, ihanda mo ang sarili mo kasi may paparating tayo ditong pagbabago. So, in terms of money, syempre, may mga job offer, financial help na posibleng darating sa'yo. May mga tao din dito na possible na tulungan ka emotionally kung medyo nakakaramdam ka ng stress or anything. Sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala kasi yung pinagdadaanan mo sa ngayon na like financial problems or anything na problems, emotional, dadaan lang yan kasi ang future mo ay nagsasabi na magiging sobra-sobra kang masaya. Aapaw yung cups mo. So, hindi ka dapat nag-aalala or nagpapanik. Okay. So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yon, hindi ka dapat nag-aalala, hindi ka dapat nasasaktan, or hindi ka dapat nagigilty. Okay? So, doon sa mga Scorpio na naghihintay ng sweldo, back pay, termination fee, or loan, or ano ba yung hinihintay nyo, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang mawala ng pag-asa. Maghintay ka ng mapasensya.
Zero the Fool plus Wheel of Fortune, pareho silang major arcana guys. So, sinasabi dyan sa'yo ng baraha Scorpio na talagang ihahanda mo. Kailangan mo ihanda ang sarili mo para sa pagbabagong magaganap sa buhay mo. And yung mga offers na to, love life, trabaho, offeran ka ng pera, ng relationship or anything, medyo risky siya. Kasi hindi mo sigurado kung magtatagal ba to or kailan ba to. But sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguradong sigurado to. Okay? Siguradong sigurado siya na pwedeng magdala yan sa'yo ng success, ng celebration, ng stability. So, ibig sabihin niya, meron ditong trabaho na posibleng papasukin mo. Malaki yung sweldo ng trabahong yan. And may pagkakataon ka na makapag-ipon ng pera para sa pagpapatayo ng bahay, pagpapagamot ng kapamilya, pagpapakasal, or anything. But, kailangan mo daw na magsakripisyo. Ang nakikita natin dito kasi merong 8 of Cups is long distance or international. So, maybe may mag-o-offer sa'yo ng international job, yung pagiging OFW. Pero, syempre, lalo kung may anak ka, may asawa, may iwan mo sila na syempre mamimiss ka nila, first time mo siguro nasubukan ito, but sinasabi ng baraha sa'yo na yung purpose mo, yung parang goals mo dito sa pag-alis mo na to or paglayo mo na ito is maganda. So sinasabi ng baraha sa'yo dito na ano man yan na new beginnings, ano man yan na pagsisimula na minamanifest mo, or ano man yan na stability na minamanifest mo, ibibigay at ibibigay yan sa'yo ng universe. Okay? Okay. So, dito sa 9 of Pentacles, tapos 6 of Pentacles, Justice, tsaka Page of Swords, mag-iingat ka lang kasi sinasabi ng baraha sa'yo dito na darating na yung good karma sa'yo. Diba? Alam mo kung bakit darating yung good karma sa'yo. Kasi isa ka sa mga zodiac sign na madiskarte ka, masipag. And meron kang control sa sitwasyon. Parang hindi ka yung taong walang direksyon. So, ang nakikita ko sa'yo dito, yung 9 of Pentacles, tsaka 6 of Pentacles, sinasabi ng baraha na may financial wishes ka na posibleng makuha mo. Yun nga, maybe there's a new contract, renewal of contract, or maybe job offer talaga siya na malaki yung sweldo. But be careful kasi mayroon ditong Page of Swords. Ang Page of Swords na to is ganito. Kung mayroon kang ina-applyan na trabaho pa ibang bansa, or mayroon kang ginagawa sa ngayon na alam mo na aasenso ka, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Kahit kapamilya, in-laws, friends, wag mong ipagsabi hanggat wala ka pa doon sa sitwasyon na yun. Like for example, nagpaplano kang trabaho sa ibang bansa. Naikwento mo na, pwedeng yung iba, evil eye ka, or pwedeng unahan ka pa nila. So, kailangan mong mag-ingat. As long as na, para yan sa ikabubuti mo, or ng pamilya mo, pag-ingatan mo. Kasi nakikita ko dito, sobrang successful to eh. Ang problema lang, maraming nakatingin sa'yo. It's either, mag-iingat ka sa Virgo, Capricorn yun. Mag-iingat ka sa kanila kasi sila yung mga Taurus din, or Aries. Sila yung mga tao na isasabotahe yung plano mo. So, yun ang kailangan mo pag-ingatan. Thank you guys for watching. Bye!